Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksa na mapapakinggan ninyo ngayon ay tungkol sa palatandaan ng mga ngangaral na subok sa Diyos. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Nakita na po natin ang iba't ibang mga factors na nagpapakilala ng mga hindi tunay na mga ngaral. Kaya suma total, bumabagsak po sila sa sinabi ng Panginoon sa Filipos 3:19. Ganito po ang ating mababasa doon. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip. Mahilig sa iba't ibang bagay na pakinabang sa laman. Sinabi po yan ng Panginoon, sabi, ang kanilang wikang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Na sila ang wikay nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya ang kanilang pangunahin, ang kanilang punto sa paggawa, yun pong bagay na ukol sa lupa. Karangalan, pera, magagandang kapilya, magagandang sasakyan, mamahaling mga damit, etc. Mga bagay na ukol sa lupa. Ngayon, ang atin pong tuklasin sa Biblia, ano kaya ang mga kaparaanang sinasabi sa Biblia para yung mga ngaral na sa Diyos naman ay makilala natin? How do we know that a preacher is of God? Paanong mga palatandaang makikita natin sa isang mangangaral na sa Diyos? Umpisahan na po natin ito. Sa ikalawang Timoteo 2, versikulo 15, meron pong ganitong sinasabi ang Diyos ukol sa isang mangangaral. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Sabi po roon, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Bakit po kailangan ng isang manggagawa o mangangaral ay humarap na subok sa Diyos? Meron bang mga tao na nagmangangaral hindi naman subok sa Diyos? Pakinggan niyo po sa 1:8. Hindi, 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, hindi ang wika subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. Yung mga self-appointed. Natatawa ko kanina, may nabasa akong magazine Major prophet. Marami raw mga ngaral ng propeta ng Diyos, minor prophet. Siya raw major prophet. Matindi rin kako ito. Major daw siya, major prophet. Sabi sa Biblia, man of God daw siya, nakalagay doon Hindi ang wika subok, yaong nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yaong ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kailangan, rekomendado ka ng Diyos. Hindi ka rekomendado ng sarili mo. Di ba? Napakalaki ng diferensya ang nagrekomenda sa iyo ang Diyos kaysa dun sa inirekomenda mo yung iyong sarili. Pinatutunayan mo ang iyong sarili. Pakinggan nyo ang katwiran. Bakit napakalaking diferensya nung ikaw sa Diyos kamo kaysa yung ang Diyos ang magsabing ikaw ay sa Diyos?
Sabi kasi ng San Pablo, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. Sino ang subok? Ang subok ang pinagtatagubilin ng Panginoon. Bakit po hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili? Pakinggan niyo po sa Korinto. Hindi. Talaga ako po'y puyat eh. Sa Timoteo 7, 1:7. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayun, maliwanag po yun. Sabi ni San Pablo, mayroong nagnanasang maging guro ng kautusan. Yun ang mga self-appointed na sinasabi ko sa inyo. Bagaman hindi nila natatalastas kahit yung kanilang sinasabi, kahit yung kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Nakikipagdiskusyon pa sila, pinatutunayan pa nila yung kanilang sinasabi, pero hindi nila natatalastas, ang sabi ni Pablo. Obvious nakikipagdiskusyon, ang ipinakikipagdiskusyon, bagay na hindi niya nauunawa. Bakit? Kasi nagnasa lang silang maging guro sa kanilang sarili. Yung pagnanasang hindi naman kinakasihan ng Panginoon. Sila'y nagnanasang maging guro ng kautusan, ang wika ni San Pablo. Bagaman hindi natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kaya, natutupad yung sinabi sa Biblia na hindi subok. Marami ho ngayong mangaral, subok na subok sa pagpapayaman. Talagang yumayaman, matagumpay sila. Nakakapagtayo sila ng malalaking mga edipisyo. Pagandahan sila. Payamanan sila. Doon sila matagumpay. Pero hindi sila subok doon sa paraan ng Diyos. Kasi yung subok sa Diyos, iba yun eh. Ang sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayun. Para makita mo po yung subok sa Diyos kung gumamit ng salita ng katotohanan, matuwid. Alam nyo yung salita ng Diyos, ginagamit yan eh. It is like unto a tool. Ginagamit yang salita ng Diyos. Kailangan ang paggamit ng salita ng Diyos, matuwid. Bakit po? Pakinggan nyo sa 1 Timoteo 1:8. Ganito ating mababasa. Tatapwat, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Mata nyo, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit mo sa matuwid. Maaari nyo sabihin, bakit? Meron bang hindi matuwid na paggamit ng kautusan? Meron. Kagaya no iba, nakabasa sa Biblia, magpalaanakin kayo't magpakarami. Kaya ika-4 ang asawa ko eh. Kaya ang kahulugan sa kanya nung magpakarami, dadami asawa. Yun ang paggamit ng Biblia na hindi matuwid. Ginamit mo yung salita ng Diyos, nilagyan mo ng sarili mong interpretasyon. Yun ang masama. Halimbawa, nakabasa ka ng abuloy sa Biblia, pinakahuluganan mo yung abuloy na nasa Biblia. Kasi po, sa Biblia, meron talagang abuloy eh. Ang kaso, nangyari, mga pastor, nung mabasa yung abuloy, di na hinanap yung paliwanag ng Diyos. Dinugtungan niya ng kanyang paliwanag. Pinaliwanag niya, kaya mga kapatid ang abuloy nakakalugod sa Diyos, kaya araw-araw man tayong mag-abuloy, araw-araw nalulugod sa atin ng Diyos. Ayun. Yun ang sabi ng pastor. Pero wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, abuloy. Kailan yung abuloy? Araw-araw ba? Ikapu ba yun?
Anong abulo yon? Hindi, dapat itanong mo rin. Ganon ang matuwid na paggamit ng salita ng Diyos. Kung papaano yung sinabi ng Diyos, yun ang dapat makarating sa tao. Huwag mong hahaluan ng sarili mong kaisipan. Pakinggan nyo, 26:2 ni Jeremias. Ganito po ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Nakita nyo, ang paggamit ng salita ng Diyos, may disiplina eh. Sasalitain mo lahat ng salitang iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbabawas kahit isang salita. Kaya, ang paraan ng paggamit ng kautusan o ng salita ng katwiran, ito po na dapat masang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi po yung babasa ka na isang talata. And Samuel said unto all Israel, behold, I say unto you with a loud voice, behold, the king walketh before you, and I am old and gray-headed, and behold, my sons are with you. Ang unang pagbasa. Hasara na. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. May konti. Meron naman tatayong magandang babae. Tad-tad ng alahas at katakot-takot na adorno sa katawan. At pagka inyong iginagawad ang inyong kamay, aking ikukubli ang aking mata sa inyo. Oo, pagka kayo nagsisidaing ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay puno ng dugo. Maghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan at ang inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Ang ikalawang pagbasa. Salamat sa Diyos. Ano yun? Ha? Ano naintindihan nung nakinig doon? Dapat yung binasa mo, ituloy-tuloy mo yung dapat niyang kasukasuan. At para makita ng tao ang kahulugan ng mensahe nung sinasabi ng salita, huwag mong dadagdagan ng sarili mong paliwanag. Yung iba pagkabasa, ganito pa babasa. Jotham was 25 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Herusia, the daughter of Sadok. Pagpalain ang ating binasa. Sabi nung pastor. Sabi ko, sira ang ulo ng pastor na yon. Tanong niyo sa akin kung bakit. May pagpalain daw yung binasa. Kaya nga nasulat yung pinagpala na yun Dapat ikaw naman ang pagpalain, tanga. Ba't yung binasa mo ang pagpapalain? Pagpalain daw yung binasa. Matagal lang pinagpala yung binasa na yun In fact, subok na nga yan salita ng Diyos na yan kailangan ikaw naman ang masubok. Paano ang pagkakasubok sa mga ngaral? Kailangan kung gagamit ka ng salita, matwid. Kasi ang kautusan ay matwid. Kung ginagamit ng tao sa matwid, matwid man ang kautusan. Pag hindi mo ginamit sa matwid, makakasama, makapagpapahamak, parang gamot. Sinabi ng doktor, isang tableta tuwing 2 araw. Ginawa mo 3 tableta tuwing 1 oras. Patay ka. Mali ang paggamit. Di ba? Meron nga mga gamot, patak-patak lang kung ibigay Tayo yung cough syrup. Take 1 tablespoon every 4 hours. Ginawa mo, tinungga mo yung isang grapita. Palipas ka ng 3 araw, drug addict ka na.
Kasi ginamit mo, hindi matuwid ang paggamit eh. O, ganun ang rekomendasyon sa Biblia. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Paano yung paggamit na matuwid? Huwag kang magdaragdag kahit isang salita, huwag kang magbabawas. Paano makikita ng tao yung katotohanan? Yung buong buo. Kung ano yung sinabi ko sa'yo, salitain mo sa kanila, sabi ng Panginoon. Kahit sino pa magalit, sabihin mo yon. Ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Magalit na magagalit, matuwa ng matutuwa, patayin ka man, dapat sabihin mo ang ipinasasabi ng Diyos. 56, hindi, 57. Ganito po ating mamabasa. 58. Humiyaw ka ng malakas. Oh. Huwag kang magpigil. Oh. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Ayun, sabi, humiyaw ka ang wika ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig, ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang. Ano kung magalit sila? Basta't yung ipinapasigaw ng Diyos, yung ipinapasabi ng Diyos, yun ang sasabihin mo. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 23 ng bilang. Ganito ating mamabasa. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kung sasalitain. Ayun, kahit bigyan pa ako ng bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ko magagawang salangsangin ang salita ng Panginoon na ako'y gumawa ng mabuti o masama ayon sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, siya ko ring sasalitain. Yun ang paggamit ng kasulatan para masumpungan kang isang manggagawa o mangangaral na walang anumang ikahihiya. Hindi ka kayang hiyain ng kahit na sino sa paggamit mo ng kasulatan. Gumagamit ka ng matuwid na salita ng katotohanan. Pag sinabi mo, tiyak na sa Biblia. Pag pinanindiganan mo, tiyak na sa Biblia. Hindi galing lang sa sariling utak. Kahit nga suhulan mo lang malaki yung mangaral sa Diyos, hindi niya babaguhin yung sinabi ng Diyos eh. Marami diyang mangaral ngayon eh. Dahil lang sa konting pera, binago na yung gusto ng Diyos eh. Halagang 150 lang eh, pumayag na sila eh. Tatanong nyo sa akin, ano ba yun? Pakinggan nyo, hulaan nyo. Gis 7. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Pinangaral yung mga apostol eh. Mangaral kayo, samantalang naglalakad kayo, mangaral kayo. Tuloy. Tinanggap ninyong walang bayad. Kita nyo? Mangaral kayo samantalang naglalakad kayo. Hindi ka mangangaral samantalang nakaupo ka lang o nakatayo o nakapirmi ka. Pati yung paglalakad mo, mangaral ka. Baka sakali may makapakinig habang naglalakad ka eh. Pero ang sabi niya, tinanggap nyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Ayun, yun ang batas. Freely thou hast received, freely give. Ang tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Yung iba mangaral, atas ng 150, pinabayaran ng binyag. Kayo ba? Nagbayad ba kayo ng binyagang kayo? Nagbayad ho kayo? Tanyo kapal ng pagmumukha ng mangaral na sumingil sa inyo. Sabagay, magagalit sa akin yung pag narinig ako. Pero makapal talaga pagmumukha nila. Biro mo, ayaw pabayaran ni Kristo, pinabayaran 150. Cheap na cheap. Biro mo, binyag na totoo, kung 150 pesos lang, may halaga ba yun na 150? Walang katumbas na halaga yun. Yung totoong binyag sa Biblia, yung totoong binyag, kaligtasan ng tao yun eh. Mabibili mo ba 150 yun? Kaya nga ayaw pabayaran ni Jesus yun eh.
Yung iba pinabayaran sa halaga 150 na atim nilang lumihis sila sa sinabi ni Jesus. Ang sabi sa Biblia, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, walang anumang ikahihiya, manggagawang gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Kaya kailangan, pag ginamit mo yung salita ng Diyos, matwid. Pag ginamit mo sa hindi matwid, masama na ang labas niyan. Kagaya lang nung sinasabi sa Biblia, sukat ba naman lagyan ng masamang interpretasyon yun? Sabi ni Jesus, iibigin ninyo ang namumuno sa inyo. Nakasulat yon. Yung mga ngaral, iibigin yon. Lubos na pakamahalin nyo sa pag-ibig. Tama yun, kasulat yun Ang ministro talagang iniutos ng Diyos, lubos na mahalin sa pag-ibig. Aba, nung basahin ni Termulo ewan ko kung kilala nyo si Termulo saka si Abilino. Kilala ni Brad Willie yun si Abilino, di ba no? Kilala nyo yun. Alam nyo kung bakit? Lolo niya yun. Ha? Ha? Atyuhin mo. Kapatid ng tatay mo yun, ano? Kasi dati siyang nasa ibang relihiyon bago siya nasama sa akin Ang tatay niya at yung tiyuhin niya, may sariling relihiyon sila. Doon sila kaanib. Binasa yung talata, ang ministro ni Kristo mamahalin ng miyembro. Baka sabi-sabi ba naman doon sa kapatid sa paumbong? Ayan nakasulat kapatid, na lubos na pakamahalin ng mga manggagawa. Isang kiss naman tamo. Nakalusot, kinisan. Alam nyo pangalan kung sinong kumis? Ang pangalan ng kumis, Senyang Sumunod, iba na hiningi, hindi na kiss. Pagkaraan ng ilang panahon, yun, meron siyang pinsan doon. Sukat pakahuluganan mo yun nasa Biblia. Tama yun, nasa Biblia yun Ang ministro, mamahalin, lubos na pagmamahal. 5:12 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo, basahin natin. Tatapwat, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Kita nyo, lubos nyo silang mahalin sa pag-ibig. Abay, sukat bigyan interpretasyon mahalin ang ginawang pagmamahal pagmamahal sa kama. Ayun, nabuntis yung miyembro. Tiniwalag tuloy ni kapatid na Peris yun Kaya po, yan ang sinasabi ko sa inyo. May gumagamit ng kautusan, mali. Kaya kabilin-bili na ng Diyos sa mga ngaral, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, isang manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Pagka kasi ginamit mo yung salita ng Diyos, hindi matwid, ang labas nun masama Eto, isa pa okay, magagalit baka meron dito nun. Dapat ikaw mahalin ng ministro. Kaya alang-alang sa sugo, nakahanda kaming pumatay. Talaga lang babaril ang mga impacto. Sinabi kay Don Manolo Pabis sinabi ng isang membro, talaga Mr. Manolo, nakahanda kaming mamatay at pumatay. Alang-alang sa sugo. Saan mo nabasa yon? Meron ba sa Biblia nun? O maling paggamit yan? Natatandaan nyo? Nung huhulihin si Kristo, ano ginawa ni Pedro? Di ba? Nung huhulihin si Kristo, kinuha ni Pedro yung kanyang tabak, tinaga yung isang kawal, tapyas ang tenga. Anong pangalan? Si Malco. Tanggal yung tenga ni Malco. Bakit ginawa ni Pedro yon? Mahal niya ang Panginoong Jesus. Kaya nung huhulihin ang kanyang Panginoon, tinaga niya yung huhuli. Buti, hindi legal natagpas dito Ang ginawa ni Kristo, dinampot yung tenga, idinikit uli. Ano sumunod? Sabi niya kay Pedro, talaga mahal na mahal mo ako. Biro mo, nakahanda ka palang pumatay para sa akin. Sige, patayin mo.
Ganun ba sabi ni Kristo? Hindi. Sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, isauli mo ang yung tabak sa kanyang kaluban, sa kanyang lalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Pinagbawalan ni Kristo. Tenga lang, pinagbawalan ni Kristo. Alin, yung mga puno na relihiyon ngayon, may mga bodyguard na nakabaril ng Armalite, handang pumatay ng kapwa, alang-alang sa kanila. Tama ba yun o mali? Maling paggamit ng talata ng Biblia yon. Kaya ingat kayo sa mga ministro, mga kababayan. Maraming impacto dyan. Naka-Amerikana pa. Kala mo babait. Pero ang itinurong aral sa mga miyembro, puro kamalian. Ang miyembro, handang ipagpaksakripisyo, ipapatay alang-alang sa kanilang sarili. Kaya po, yan ay maling paggamit ng salita. Parang gamot, pag mali ang paggamit, imbis makagamot, makakalason yan. Yan po ang dapat yung maintindihan. Ang hahanapin nyo, yung mga ngaral na kung gumamit ng salita, timplado sa paraan ng Diyos, hindi labis, hindi kulang. Kumbaga, ang timpla nasa sukat. Ha? Merong cook, kagaya ko eh. Ako po, bilang cook. Ako, cook ako eh. Meron po kasi ko restaurant eh. Hindi ako gumagamit ng sukat-sukat, isang kutsara, hindi. Hindi ako gumagamit noon. Kalkulasyon ng akin. Hindi ako gumagamit ng sukat-sukat. Basta't nangangarkula lang ako. Pangit yung nangangarkula pag hindi marunong kumarkula eh. Pag buhos na ganin, naalat pati siyang nabusin. Nako, mahirap mo na remedyohan yon. Ako, mangarkula man ako, talagang kalkulado ko. Tanda ko nang nagluluto. 7 taon pa lang ho, cook na ako eh. Kaya ako'y 43 anyos ng cook ngayon eh. Yung iba kalkulasyon, mali eh. Ano pa ibig ko sabihin? Para tama, parang Jollibee. Kakain na kayo sa Jollibee? Kumain kayo sa Jollibee sa Hong Kong. Kumain kayo sa Jollibee dito sa Santa Rosa. Pareho lasa. Bakit? May sukat yun. May sukat yun. Ang timpla nila may sukat. Lahat ng puntahan mong tindahan ng Jollibee, iisa ang lasa ng kanilang produkto. Dahil sukat yun eh. Ganun sana ang paggamit ng salita ng Diyos. Ilagay mo sa sukat. Bakit? Pag wala sa sukat, mali. Ang maraming mangaral ngayon, maraming mga paggamit na ginagawa, mali ang sukat. Sabi sa Biblia, mangaral kayo. Sa mga maraming tao, mangaral kayo. Tama yun, nakasulat. Kung merong mangaral, oo nga, mangaral tayo sa maraming tao. Punta sa palengke, pero nagdala ng supot. Di ba? Asa na ba yung taga rito ng hamon sa akin? Ba't di na bumalik? Di ba inamon ako rito, no? Dito ako inamon eh. Sabi, babalik daw eh. Lalaban daw sa akin yung kanyang puno. Yung puno niya kasi ang utos, manghingi ng manghingi. Saan maraming tao, pupunta sila. Pero hindi para ang concern ay mangaral eh. Magdadala ng supot. Halimbawa, nasa Santa Rosa, sa palengke, may isa lang nagsisigaw doon, di mo naman naintindihan dahil magulo eh. Pero mga 30 yung naghahag. May daladala supot. Saan mo nabasa sa Biblia yung mangaral kayo, magdala kayo supot? At kolektahan nyo lahat ng tao. Yan ang maling paggamit ng kasulatan. Kaya hahanap po kayo ng mangaral, mga kababayan. Ang hanapin nyo, yung mangaral na kung gumamit ng salita ng Diyos, matuwid. Hindi nagdadagdag, hindi nagbabawas. Pag sinabi, nakasulat. Yun po ang hanapin nyo. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.